Vice President Sara Duterte tinawag na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, ito ang malupit. Talagang buweltahan akong buweltahan. Wala nang atrasan, wala nang urungan. Talagang talagang idiniin na ni Vice President Sara Duterte at tinawag niyang adik itong si Pangulong Bongbong Marcos. Adik ka pala ka eh. Adik ka. Alam nyo habang pinapanood ko to grabe po no, grabe yung taas ng balahibo ko sa mga pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na ho dito sa sa patutsada niya laban kay Pangulong kay Mr. Marcos. Ba't ba ako pangulo ng pangulo dun sa inayupak na yun? Ito po ay alam naman ho natin na itong araw na to ay ito po yung pagsama-sama po ng mga Duterte supporters na para ipanawagan ng kalayaan ni Pangulong Duterte at maibalik na siya dito sa Pilipinas at syempre kasamahan ng pagdarasal na rin yan. Oo, so yun nga nagkaroon po ng isang pagtitipon doon sa ibang bansa at nandoon din sila Senator Robin Padilla, Bibi Gandang Hari, ang kanyang kapatid, at syempre nandoon din si Senator para sa akin Senator Jimmy Bondoc, at syempre yung iba pang mga kaalyado ng mga Duterte. At doon nga talagang bumuelo itong si itong si mamaya na to ha. Napapanahon at bakit hindi Jaime Marcos na to hindi yan kasali, hindi yan ha. Oo, tsaka na yan. Bakit napunta siya doon? So dito nga sa na to, yan sa full speech na to talagang tumayo ang aking balahibo dahil tinawag niyang rektahan na adik si Bongbong Marcos. So wag na natin patagalin, panoorin na natin. Oo nga. Sabay pa kami uminom ng tubig Kahit electric ako. Ayan! Duterte! 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 Yeah! Magandang tanghali sa inyong lahat. Maayong udto sa inyong lahat. Maayong udto! Good noon to everyone. First off, I'd like to express my gratitude first to the Lord Almighty for giving us this day. Very sunny and beautiful weather today. And thank you for giving us another morning and another day in our lives. And we pray for our kababayans in the Philippines dahil doon naman hindi maganda ang panahon. Maulan, may bagyo, at marami ang baha at landslide. So meron tayong mga kababayan na nasa evacuation centers dahil merong mga preemptive evacuation yung mga barangay nila. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers para sa ating dalawang pagtitipon ngayong araw na ito. Una, ngayong umaga dito sa harap ng ICC building, at pangalawa, mamayang hapon sa Lan Van Regan Park. At ang pangatlong pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat dahil para sa akin mainit ito ba? Hindi tayo ginagawa ito. Pero kahit mainit, laban lang. Nandyan pa rin kayo. Pero kayong mga Europeans, gustong-gusto ninyo ito. Oh, yes! Doon sa Pilipinas, diba tago tayo ng tago sa init? Oo. Bakit kayo dito? Bilan! Mainit kayo ng Minsan lang yung araw dito, VP.
Mahal ang araw dito. Yes. Yes. Mahal ang heating dito. Magpainit na lang yun. Libre heating. Otherwise. Gusto ng mga Afam Brown. Yes! Gusto ng mga Afam Brown. Gusto natin Afam. Sino ang mga pinakagwapong Afam? Danish! German! 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 Daming ano, no? Daming tao siguro dito. German! German! Mga Italian. Ang mga Dutch. Oh! Tagal ng banat ni BP Sara. Hoy! Ano na, banat na? Ang ingay ng ano, hanap nga tayo ng mas maganda. Para sa Meron inyo. bang live sa DCAR? Pilipino takaw. Pinagahi ang Pinoy. Dahil ang pinargan! Gahi Golo! Gahi ka may prinsipyo! Pinakagahi ang ulo. Yeah. Dahil ang pinargan. We pray for healing. Ito, mas maganda. Walang magkakasama Rodrigo. Para sa bayan natin. Ito, mas maganda. Nawala ang ako acting mo. Ay, sorry, ma'am. Sorry, sandali. Yan. Sumali kami doon sa palakasan ng sigaw. Pagkatapos noon yung anak ko. Mas malakas yung audio. Kahapon, nag-sore throat na siya. Nilagnat na. Tapos ako na, nawala na yung boses ko. Okay. Tapos ang mga pasalamat ko sa inyong lahat na kahit mainit ay nandyan pa rin kayo. At sa inyong oras, walang ni isa dito ang binayaran para pumunta. Yes! Wala! Kaya nga, malaki yung pagpapasalamat namin dahil kahit kailangan nyo gumastos, ay nandito pa rin kayo. Yes. Tapos yung iba walang tulong. Walang tulong. Tapos yung iba nagpalit ng day off. Nag-call in sick. Nag-absent! Nag-absent! Pwede pala yun? Pwede! Pwede! Well, picture. Bawal video picture. Bawal ikaw! Pero nandito pa rin kayo. Bakit? Bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong! Para sa bayan! Para sa isang Pilipino na pilitang kinuha doon sa Tama! hinila, tinulak, paakyat ng eroplano at dinala dito sa The Hague para ikulong. Salamat si Tatay Digong! Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang Only in the Philippines! kababayan sa mga Banyaga. Only in the Philippines! Only in the Philippines! kakahiya man na nakikita ng buong mundo. Huwag kayong maingay. Ingay-ingay. Nagsasalita si Vice President Sara Duterte. Puro kay daldal. Pag gano'n, hayaan nyo lang siya magsalita. Huwag na kayo sumagot. Hindi nyo naman kayo maririnig. Ingay na. Pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulo Galit. Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap ng
nakiusap paulit-ulit sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililing! Trililing. At bakit siya tinawag na Trililing? Kasi nga, Kulang-kulang! ay sayan. Pag nagsasalita siya, nakita mo talaga, naririnig mo. Ganun talaga. Salpeg! May kulang yung tornilyo. Saan niya pinase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Bato-bato! Bato-Bato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kaso perjury o pagsisinungaling under oath. Paano ko pa nasabing na isa pang sinungaling si Las Cañas? Uy! Noong i-imbestiga sila Oh, at nagsasalita si Las Cañas, Ah. hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. oh. Pero, maalala niyo, noong 2022, nanalo akong vice presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Sige. Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. So nakikita ninyo na ayaw nila na Sino si Las Cañas? Parang hindi ko matandaan. merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Kasi takbo. Yan yung witness ni Trillanes. Nako si Trililing nga pala, breaking news ha. Trililing lumayas na sa kampo ng mga Pinklawan dahil hindi niya matanggap. Mamaya pag-usapan natin pagtapos dito sa video na to. Pag naalala ko. Tarantaduhan nila! Yan! Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Bato-Bato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? May? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trililing yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula Nang pinanaw siya kung ilan na pinasay niya, complaint. wala. Kasi kahit isa. Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream? Ano sabi nila? 30,000 dead. Then nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30. Paano hindi akyat Vice President Sara Duterte? Halos lahat nga ng namatay sa Pilipinas nilagay sa war on drug ni Pangulong Duterte. Baka nga si Tantuko ilagay yun eh. 1,000. Lahat ng mga namatay DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, Wala silang mapakita. Walang listahan ng 30,000. Yan ang mahirap dyan. Kapag hiningi mo na yung ebidensya, yung listahan, wala naman silang mapakita. Tapos sasabihin ni Remulla, wala, binura na ng mga Duterte ang mga ebidensya. Di ba katarantaduhan? At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi
kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nga kagustuhan nyo ni Marcos Jr. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni ginamit, nagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Uy! Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Uy! Uy! Grabe! Oh, tama nga yung sinabi ko. Oh, kuntsabahan, no? Nagkuntsabahan si ang ICC at ang Administrasyong Marcos. Galing yan mismo kay Vice President Sara Duterte. At yun naman talaga totoo. Sabi ko nga sa inyo, yung ICC bubuwagin na nga yan. Kasi nga matagal na silang walang trial. Kasi nga taon-taon po yan tumatanggap, kung hindi ako nagkakamali, taon-taon po yan tumatanggap ng $100 million. Tapos wala naman silang trial kaya pinapabuwag yan. Ngayon, etong Marcos Jr., kailangan, tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na kailangan nila ng trabaho. Ganun na yun, trabaho. Kailangan nila ng trial. Kailangan naman ni Marcos Jr. na mapalayas yung si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas kasi nga hindi sila makabuelo, talagang durug sila kay Pangulong Duterte. Ayan, grabe yung tapang dito ni Vice President Sara Duterte. Namatayo balahibo. Yes, totoo. So naggamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction o meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center. Tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Object. Kinontra ng prosecution. Yes, sinabi ko, o bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko no, na interim release, ay hindi nyo naman pala ibibigay sa mga akusado. Yun lang. Kasi nga, alam nyo nga, eto kasi, etong ginagawa ng ICC, talagang lehitimong talagang kinokontrol sila ng Administrasyong Marcos mismo ang nagkokontrol sa ICC. Eh syempre, pera-pera lang yan. Alam na alam na. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Chismis. Marites. Marisol. Chismis. Chismosa. Galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayong dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Oy, mamaya na magdasal-daldan. Nagsasanay na di-distract si
si Vice President Sara Duterte. Huwag nyo muna, yan nyo muna. Ipigilan nyo muna ang iyong mga bunganga, ha? Oo, pasalitayin natin siya. Ito hirap sa atin eh. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una, agenda, at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Kaya nga eh, sabi ni Manang, pwede ba yun? Ma'am, kaya nga nandun, ma'am eh. Patapusin nyo kasi. Ito hirap minsan sa atin eh, yung alam mo yun sa dala ng, naiintindihan ko ng mga dala ng emosyon, pero kailangan pakinggan nyo muna yung tao na nagsasalita. Wag natin siya i-distract. Kasi may mga taong ganun eh, mabilis ma-distract, no? So, ayaan nyo lang. Yan, pati ako tuloy na-distract. Bitawan nyo na yan. Yes! Huwag nyo kami pakialaman. Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, Dami kami lang sumasagot mga talaga. Pilipino ang magdidesisyon. Correct! Yes, ma'am. Yan ang sinabi ko kayo. May collusion. Kung pinag-usapan na ng ICC, kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pilit na pilit sila. Politics! O yan na, napakalinaw ho nung sinabi, yung mga sinabi ko dito. So hindi ako nagkamali na ang bumubuhay na lang sa ICC ay si Pangulong Duterte. Ang lupet. Na hawakan yung kaso. Kahit na sabi ko, sino ba ang witness nyo? Isang tao na convicted sa perjury at isang tao na sinabing may sayad talaga. Yes! Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. So, Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Yes! Sa Mindanao! Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old Napapailing na lang ako sa mga nadidistract tuloy si Vice President Sara Duterte. na ako, ilang taon na lang iwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Tama. Diba, ma'am? Tama. Wag muna, Tatay Digong, gusto ka pa namin makasama dito. Yes, ma'am. Ang daming nagtatanong. Nagpapagkas na tayo over the world. Nagpapagkas tayo meron na tayo mga Ay, boys.
Ito yung mahirap yung mga maraming dapat hayaan yung maglabas ng saloobin ng opinion si Vice President Sara Duterte. Pagtapos nun, tsaka po kayong magtanong kasi magpapa-interview naman yan Anak ng teteng naman Tayo pinakikinggan ng mundo. Ano ang dapat namin gawin? Bitayin si Bangag. Bitayin si Bangag. Ano po ang dapat natin gawin, Vice President Sara Duterte? Sabi nung isa, bitayin si Bangag. Citizen ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulak siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Yes! Bawal na. Kami nga, bawal na makikunin. Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Pag ikaw na ang presidente, VP. Go! Now na! Ako ng tatay. Ang let me. Sinhan. Ako ang nakambiro nung nagkasarili. Ako why is it that we always keep coming without result? You know what? We just Tingnan nyo, hindi na nakapagsalita si Vice President Sara Duterte dahil ang dami nang interrupt sa kanya. Dapat pag ganyan, hindi nyo ginagawa yun. Wag po sasama ng loob yung mga alam ko naman po kung gaano nyo kamahal ang mga Duterte, pero minsan gamitin din natin kahit paano yung konting utak. Nagsasalita Pagbaba naman yan, pwede nyo kausapin Di ba? Nagpapa-interview naman siya ay, naku po. Mahirap lang magseta kasi baka sabihin ng iba, Jay, mo na, Jay. Hindi kasi imbis na nakakapagsalita si Vice President Sara Duterte, ang nangyari, nai-interrupt siya, nadi-distract siya, naiiba yung nasa isip niya kasi ang daming nagtatanong sa baba. Hindi, yan, speech po yan hindi po yan interview. Magkaiba po ang speech sa interview, yun di punggol. Pagbaba niyan, magpapa-interview yan. Doon nyo sana tanungin. Doon nyo tanungin yung mga katanungan nyo. Kaso, kapag nag-i-speech yung tao, hayaan nyo kasi speech niya yun Yun na. Mati ako, nabubulol na Nakakainis. No Filipino is right to kick the countrymen from the land. No one. Darating tayo dyan, ma'am, sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa ating bansa. Malapit na! Hanggang dito na lang ba kami? Hindi kami ng sisigaw. Bawal mapagod. Huwag ka mapagod. Huwag ka mapag-straight. Nagsisigawan na. Hindi lang kami hanggang dyan lang po. Alam niyo po. Bakit wala ko doon? Alam niyo po sa so this is pen. Tignan nyo, may nakita pa ba kayong Hindi na nakapagsalita si Vice President Sara Duterte. Nahiya lang magsabi yan na, ma'am, speech po ito, hindi po ito interview. Ma'am, baka pwede, pagbaba ko na lang yung katanungan nyo, mag-i-speech po muna ako ng salobing ko. Salamat po. Salamat po nga Ganon. Nak ng teteng naman. Wala na. It must be illegal. There must be a pressure to the President of the
tingnan niyo yung reaction ni Vice President Sara Duterte, hindi siya makapag-ano. Gusto niyang bumuelo kaso ayaw niya naman mapahiya yung mga nagtatanong. Sa susunod, ganun sana. No? At sana naman, may mga sumaway din. Na wag natin ni-distract yung ano dyan, ang tawag doon, MC. Oh, yung MC na ganito sa ano po hayaan lang po natin magsalita si Vice President Sara Duterte kasi magi-speech po siya at mamaya po ang interview ganun. Anak ng teteng naman, punta ka ako dyan. Dada, umuwi ka na Dada, ako dyan. Tama na, itabi mo Dada, pahinga ka na, ako na. Ako na Dada, ako na bahala dyan. Putang ina. Magsisigaw na ako dito. Nakakawisit nila, wala puputol yung tao nagsasalita Wag dapat ganun. Ay. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ano, hindi siya makabuelo, hindi siya Okay. Impeach Marcos! Galit lang kami. Galit lang kami dito. Oo nga. Pare-parehas tayong galit kay Marcos. Putangin ang yun. Putangin na, lumisit na ako. Hindi makapagsalita si Vice President Sara Duterte. Ni-interrupt nyo. Dinidistract nyo yung tao Ay. Marcos! 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 Bangat! Ma'am, bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin papalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama! Rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man palayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin papadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. BP, kung ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa ICC. kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? So ibig sabihin kahit gustuhin ni Marcos na makuha siya, hindi na kakayanin pala. So anong epal ni Amy Marcos? Bakit nandiyan si Amy Marcos? Wala ka naman pala magagawa, gyudi punggol ka. Yung presidente nga ng Pilipinas wala na palang magagawa kasi nasa custody na ng ICC. So decision na ng ICC kung papalayain or ibibigay nila si Pangulong Duterte, ganun. Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano ba magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pagkidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition?
kay dating Pangulong Duterte. At ganun din ang ICC. Punuin ba na Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Anong ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Dapat din sila. Isa sariling mantika mga Pilipino. Wala na po sila. Patang, bubun patang. Bayad na sila. Yes, ma'am. Pero, merong interim release na pwede sabihin ng Pilipinas na ibigay niya sa amin dito habang kayo ay nagtatraya na nagkakaso. At kami ang maninigurado na a-attend siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't di nila na ginagawa? Yes, ma'am. Dinagdagan siguro yung bayad sa ICC. Speech nga yan, hindi yan interview! Stress na ako. Di ba nakakabitin yung salita ni Vice President Sara Duterte tapos biglang may magtatanong. Ay, nako po. Dinagdagan nila yung bayad sa ICC. Wala na yung na yan. Opo, sawi po sa inyo lahat. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay mag-petition sa European Parliament, magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am, pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat, kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat at iakyat natin sa European Parliament. Yun, maganda yan. Police feeling black and shout out po. Ang gagawin natin yan. Yes, sir. Kakamawit yan. Last time yung natin ng awit din. Wala akong dalang ano eh. Ito lang po ay Naririnig ko boses ni Dada. Hoy Dada, pagsawayin mo nga yung mga kababayan natin dyan. Speech ka mo yan, hindi yan interview. Tawanan ko siya dito sa isa. Pang-upload yun. Chichismisan pa sila. Thank you. Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue na mga missing sabongeros na gusto ikapit sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga isa po yan sa mga gusto nilang gawin para palakasin yung kaso sa war on drugs. Ang gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK na war on drugs ni Duterte. Yan na po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na
maibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Dapat i-DNA, Sarah. Anong bakal sa Hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay nakalakas na po yung boses. Nagsasabi ng rating nila para kay BBM. Yes, sir. Ma'am, ano po ang inyong masasabi? Marami po kami mga, ano po yung masasabi? Yan o, ang ingay. Parang parang palengke. Di nakakabuisit. Imbis na nagsasalita ng... Ay! Kung ako lang naging MC sana dyan, no? At least sasabihin ko na pag natin i-interrupt si Vice President Sara Duterte, hayaan natin siya magpatuloy sa pagsasalita. At pagbaba niya, tsaka niyo po siya tanungin ng mga kailangan yung tanungin. Ganun lang, napakasimple. Dito, tingnan nyo, parang timang na ako yung nahihiya kay ako yung nahihiya para kay Vice President Sara Duterte. Tingnan mo, nahihirapan din siya. Ang naniniwala na yung pagdating ni Tatay Digong ay ginawang butas sa nangyari doon sa LA noong March. Yan din ang sinabi ko nung unang-una pa lang. Sinabi nila fake news daw ako dahil hindi daw totoo yun. Totoo yun dahil nagkwento sa akin nandoon mismo. At nangyari yun March 9, binilisan nila ng binilisan. March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napapansin nyo, gawan natin ang timeline, makikita nyo, kada merong palpak o na-discover na kabalbalan na ginawa nila tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025 ay binilisan na nila ang huli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yun. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampi ng mainstream media. Dahil walang nagsasalita doon sa Pilipinas. Sarah, dapat Yes, ma'am. Inisa na lang ni Bibi Sara. Pinagsama ni Bibi Sara ang speech tsaka interview. Ang daming tawag dito, ang daming kasing nagtatanong, kaya yan, wala na tuloy, hindi makapagsalita. Yes, ma'am. Maraming nagsasabi na actually, hindi naman sa leader si BBM. Pero sa akin lang, ma'am. Yan na, naririnig ko na yung dalawa na kasama ni Boss Dada. Sabi nila, dapat di mo na nila tinatanong, nag-i-speech kanina pa nga ginagawa yan, ayaw nyo sa wayin. Dada, umuwi ka na rito ng Pinas. Wala kang kwinta dyan. Ay. Laki-laki mo, ayaw mo sila sawayin. At ito, opinion ko lang. Dahil marami talaga ang nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes. Uy! Nagkukunwari siya ng mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero, dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong. May approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan. Kung walang approval yan ng ulo. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin.
Gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. Kasi nga malapit na ang suna. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman naming pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin. Ano ba ang mga project? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa na Totoo yan. projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Totoo yan. Dahil katagal gumawa ng project. 9 years. 6 years lang ang termino ng presidente. Kaya kinakailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi niya sa atin lahat. Sabi niya, continuity at unity. Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita. So ibig sabihin kaplastikan, kasinungalingan lang, ganun. Yun ang pinapakita ni Marcos ngayon. Ma'am, naatrasan niyo po yung Wala na, may nang distract na naman kay Vice President Sara Duterte. Ang ganda na ng sinasabi. Andun na tayo sa sa main event. Oo, tapos bigla niyong pinuputol. Alak ng pinagsama na speech tsaka interview ha. Tapos pagbaba, magtatanong na naman kayo. Ay nako po. Kita mo, wala na. Ano na? Ngangabels na. Ikaw na lang yung pinakinggan ni Vice President Sara Duterte dito sa dito sa speech na to. Ganda-ganda sana. Kaya tuloy yung isa, napapahamak din minsan sa mga sagot niya kasi nga yung mga katanungan na siguro nakukulitin lang din si Vice Presidente kaya sinasagot niya na lang din. Ang tanong dito ay bakit hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte. May nagtanong daw. Sabi, bakit hindi daw komportahin ni Amy Marcos yung kapatid niya? Hindi ko po masagot yan, ma'am. Dahil hindi ko po alam kung anong iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya. Dahil alam niya galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulo Bongbong Marcos. Tanong na naman, Maraming salamat. Dito natapos ang aking talumpati sa ICC. Ako nang bahala na ipagpatuloy yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang gagawin. Gusto nila ng rally na makita ng mundo kung anong kamalian ang ginawa sa ating kababayan na nandyan sa loob ng detention center. Magkita-kita po tayo mamaya. Yes. Dahil ako po ay hindi European at hindi ko na kaya.
O, diba? O, nagparinig na sa inyo, hindi niya na kaya init. Tangina nag-i-speech, tanong ng tanong. Pwede naman pagtapos nung speech, saka nyo tanungin sa baba. Ay, naku po. Yung MC naman, sino man nag-MC dyan? Yung MC naman, wala din. Hindi man lang masaway yung yung mga tao na ganun na dapat. Huwag nyo masamain doon sasabihin ko Sana naman kasi, pag, di ba, kayo naman nag-MC, bago namang umakyat si Vice President Sara Duterte, may mga nagsasalita dyan. Sana sabihan nyo man lang na, ganito po speech po ito, hindi po ito interview, hayaan po natin na magsalita si Vice President Sara Duterte ng kanyang opinyon. Mamaya po pagbaba, tsaka nyo po siya tanungin, mamaya po pagbaba, tsaka nyo po siya interviewin. Ganon kasimple lang. Anak ng tete, hindi ko sinasabing magaling ako mag-MC. Pero talagang hindi ka maboboring. Sakto naman sa talent. Joke lang. So yan, narinig ho natin ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte mapatungkol kay Marcos Jr. Yung pagtawag niya ng adik at weak leader dito kay Marcos Jr. Kayo mga banateros, mga kabiyaya, anong magiging opinion nyo sa mga nasabi, sa mga nabitawang salita ni Vice President Sara Duterte mapatungkol sa Administrasyong Marcos at sa ICC, lalo-lalo na sa panawagan na paglaya kay Pangulong Duterte? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.